Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho, si Roy Cabonegro. At welcome po dito sa bagong episode ng People's Agenda. Ito po yung mga roundup ng mga nagbabagat, mga sariwang mga balita na nangyari sa loob at labas ng bansa simula nung Monday. Tama. Okay, ang unang-una pong nangyari is ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan dito kay Apollo Kibuloy. Yung pang nagtatagong pastor ng isang kingdom. Isang kingdom sa Mindanao. Yan. Oo, kasi di ba natatandaan nyo mga few weeks ago nagkaroon na po ng mga raids. Ito pong mga elemento ng kapulisan dito po sa kanyang mga property sa Davao at ni Haniho walang trace ng Pero may nakakaalam. May nakakaalam, oo. Meron pong isang dahil yung ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabi niya sa mga media sa Davao, nakakausap daw niya. Oo. Itong si Apollo Kibuloy. Pero hindi niya sasabihin. Hindi niya sasabihin kung saan. Kaya naman, ang sabi ng Philippine National Police, baka maaaring makakasuhan itong ating dating Pangulo ng obstruction of justice. Pag sinabi mo obstruction of justice, ano ibig sabihin? Willfully pinipigilan niya na niya. mag-proceed ang course ng justice. Oo. In this case, ay mahuli yung na-issuehan ng kaya naman nung nag-react po mga kababayan itong ating Pangulong Bongbong, sinabi niya, magpakita ka na, magtago, kasi pinapa-react siya dun kasi sabi nung gobyerno, para mahuli to si Kibuloy, kinakailangan nating taasan yung bounty. 10 milyong piso. Nung una nga, akala ko fake news, totoo pala talaga. Sabi, 10 milyon? Totoo daw. Sabi ni Benhur Abalos, may mga private citizen daw ipon ng kanilang mga pera at 10 milyon bibigyan nila sa mga tao na para ituro, Inguso. Ano pa ba? Ituro, inguso. Tsaka yung nagsusuot ng panahon ng anong tawag doon? Makapili. Maging makapili. Maging makapili. Pero sabi naman ng attorney nito ni Kibuloy, ito daw 10 million bounty, ito daw ay parang illegal. Kasi sangayon sa batas, dapat yung mga government officials hindi sila tumatanggap ng kahit na anong halaga o gift mula sa mga private sector. At masyadong disproportionate daw yun. I wonder kung sino-sino tong mga nagbigay nito. Hindi lalabas kaya nila yun? Anong kapalit niya kapag nagbigay? Di ba? Hindi namin alam. Wala ko kami. Ayun. At marami na nagsasabi, baka daw si Kibuloy nasa China na. Ang tingin mo? Maaari. Pwede, Siyempre, maniniguro ka. Makakalabas ba yun given that fact na meron siyang hold departure order? Marami naman nakakalabas sa Pilipinas. Kahit na may hold departure order. Pwede siya mag-aeroplano. Yung kayang kahapon na na-issuehan ng Si Alice Go. nabigyan ng contempt. Yun. Lalayas kaya siya? Si Alice Go. Gandang tanong. Ayaw naman pumunta sa ating forum. Ilang beses natin iniimbita para magpaliwanag. Inimbita na ho namin mga katoto itong si Mayor Banban, ng Mayor ng Banban, si Alice Go. Pero sabi daw ng iba, mentally distressed, stressed, Kasi baka may masabi na naman na katotohanan. Pero ang bilis nila mag-file sa Supreme Court, di ba? Aba, syempre. Ang galing ng team. Oo, distress na nga Yeah. Kaya, diba? So, kailangan mabilis mag-isip. Opo. Honestly, sabihin na talaga natin katotohanan, bakit ayaw ni Alice Go na magpakita ngayon sa Senate hearing? Kasi siguradong huhulihin na talaga siya. Correct. Hindi na yan papakuan talaga. Yan po ang totoo po yun. Yun po yung totoong rason kung bakit si Alice Go ayaw magpakita. Pwede daw siya maging state witness. Basta magturo siya. Naku, ito na naman tayo, Sa pagtuturo ng mas malaki. So, magiging political tool na naman ito. Diba? Turo-turo na naman. Sino Yan naman kaya ituturo niya? Hindi sa dahil sinayad siya ng contempt. Okay? Ilinawagin ko na. Kasi ang solusyon baka wala na naman tong audio Ang solusyon ay pag nagpakita na siya, automatic lifted yung yung contempt. That's right. Okay. Ngayon, pag di siya nagpakita, saka siya pwedeng hulihin at i-detain. Pero kapag nagpakita siya, automatic yun. Kaya siya huhulihin dahil may paglabag siya sa isa sa mga batas natin at hindi ko na i-identify. Pero suffice to say, meron siyang pending case na meron na pag-order na
at sight, pwede ho na siyang bit-bitin. Kaya maunawaan mo kung bakit hindi talaga siya nagpakita. Correct. Kaya talagang huhulihin po siya. No? Oo. At syempre nakaka-stress yung isip mo, bibit-bitin ka. That's right. Diba? That's right. So, ito pa isa. So, habang yung isa parang nasa China na, etc. Surprisingly, meron nung isang Chinese aircraft carrier na nandyan ho sa vicinity ng ating West Philippine Sea. Although hindi pa niya binibreak yung 12 nautical mile limit, nonetheless, nandyan siya umaali-aligid. Hindi lang carrier, group. Group. Sabihin, Marami barko, yun. mga pati submarines. Di ba? Ano ang hinihintay nito mga to? Tsaka bakit ngayon? Bakit tinimingan yung kinakalat na date na July 10? Oo nga. Di ba? Kasi July 10 nung bakit dumating. nila tinimingan eksaktong July 10 kung At saan ito pa isa. kinakalat yun di? Nandyan yung aircraft carrier, malapit na ho yung State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano kaugnayan yan? Well, in fact, the day after, di ba? Sino bang nagsalita? Oo, hindi pa umaalis doon eh. Kaya nga. Tapos, ito pa isa. May mga bulong-bulungan, may mangyayari doon ng June 19. June 19, di ba? Friday yun. Ay, Friday. Friday yun. Oo nga, no? Uwian ng mga congressman at Friday, senador. at ang SONA ay Lunes. Lunes. So, ano yun? Uy, mga ano, Bubbles, ano ba ang Monday? Ano bang araw ang Monday? July 22? 19, 20, 21. Tama, di ba? 21. O di 19 Thursday pala. Oh. 20, 21. O Friday nga. Friday sakto. yung 19. Oo. Saktong-sakto, Sakto. Monday Monday? ay Monday? State of the Nation Yeah. address. Yeah, it's the State of the Nation address. Ayan. Kaya So, 19, uwian ng mga congressman, uwian ng mga senador, kung ano man ang balak nila, saktong-sakto. At dahil doon sa SONA, Oo. sabi ng ating Vice Presidente Sara Duterte, ay hindi daw siya pupunta. Buti naman. At siya daw ay isang designated survivor. Hindi ko maintindihan yan. Ano ibig sabihin nun? Cryptic yun, mga designated kababayan. Ang lalim nun. Akala ko, na-survive niya yung panlalait sa kanya sa loob survivor. Akala ko nung una, na-survive niya yung isolation niya nung nandun siya sa kabinete. O di kaya yung panlalait sa kanya ng... Political isolation yun. At saka yung panlalait ng asawa ng ating presidente. Pamilyar ba kayo doon sa term na designated survivor? Narinig ko na yan, somewhere. Oo, kasi iyan po, kung matatandaan nyo, if I remember correctly, there's actually a show sa US na hindi ko pa alam kung napalabas sa Netflix or sa Apple. I don't know. Hindi ko na maalala. But ito po ay show na kung saan yung lahat po ng opisyales ng US government namatay because of the terrorist attack. At ang naiwan po, yung tinatawag na, kasi sa konstitusyon nila merong ganun designated survivor. So, laging may inaatang na isang May inaatang na isa na hindi naman necessarily, kasi sa atin, ang succession malinaw That's right. Nasa konstitusyon yun. No? Oo. Kung maging incapacitated siya, mamatay, o kung ano man mangyari sa kanya, Si VP. papalit ngayon doon ang BP. Ngayon, kung wala si BP at namatay na rin, Senate President ang susunod. Chis Escudero. Ngayon, kung wala naman si Chis Escudero, sino susunod? Si Romualdez. Sumaldes. Speaker of the House. Tapos si Supreme Court. si Alexander Gesmundo. Pag wala pa, kami na lang. Pag wala, hindi natin alam kung sino. Pero, katakataka, no? Instead of sabihin hindi na atin, may kinabit pang term. Baka ako yung designated survivor. Ang tanong ko ibig doon, sabihin nun? kung sa US, talagang sinasadyang may nagde-designate, sino nag-designate dito sa ating Ewan VP? ko sa kanya kung sino yung kaya? designate sa kanya. Kasi Kasi wala naman tayong Wala naman tayong sistemang gano'n. walang designated survivor. Napaso ka tuloy. Napaso Parang ibig sabihin yan, Ricky. Oo nga. Napaso ka. Ano kaya ibig sabihin designated? At teka muna baka sabihin natin, iniintriga natin. Even si General Arbinay po, dating Vice Presidente, at si Lenny, hindi rin daw pupunta sa SONA. So, ibig sabihin, para may boycott ng mga Vice President? Bakit? Hindi ko alam. Bakit? Ano meron? Anong meron? At speaking Ang meron, wala sila ron. Oo nga, yun ang malita. Naku, wag naman Wala sana, sila doon. Wag naman sana. Designated survivor, naman katakataka kasi, alam nyo, by SONA Day, ang sabi nila, ang dami daw na mga government officials at mga diplomats ang pupunta sa Congress.
Ayusin ninyo yung mga trained dogs at saka yung mga ano yun, tracker. I think kailangan yan. Kailangan yan, natin. medyo ayusin natin yung ating security. Baka At ito katakataka dyan. Ewan ko, nakikinig yata sa atin si Bongit, pero sabi niya, during the State of the Nation address, sasabihin niya kung ano yung mga banta. Di ba ilang beses na natin pinag-usapan yan dito? Kaya nga. Puro nga tayo banta rito. Sabi nga natin, sa gobyerno. baka ginagamit yung external na banta para mapagtakpan yung mga internal na banta. Sinabi natin yan several times sa ating mga episode. Pero doon sa SONA, sasabihin niya yung mga banta. Ano yung mga banta na to? Internal. Ano ba yung mga sinabi natin dati? Ang mga banta po sa atin ngayon, unang-una tungkol sa ating kabuhayan. Dahil patas ng patas ng inflation. At yung ating... ang liit ng ayuda. Napakaliit ng 35 pesos. 35 pesos sa NCR, no? Tapos nag-peso depreciation pa. Tapos bumabaksak ang stock market. Tapos yung ating foreign investment outflows, lumalaki. So, ito po yung mga challenges economically. At may mga political challenges tayo. Alam niyo naman ngayon yung split between the Marcos and Duterte families. Nandyan ho yan. At siyempre yung external threat. Diba? Si China nandyan lang. Hindi lang mga Coast Guard ngayon. Aircraft carrier Group pa. May ibig sabihin po yan, mga kababayan. Hindi nyo natatandaan, kapag merong isang destabilized na country, i-google nyo na lang ho ito. Karamihan, nandyan yung US aircraft carrier. Naalala ko yung EDSA 1. Parang meron. Panama. Panama. Ganun din, no? Meron. Sumusulpot ang kanilang aircraft group. Di ba? Pero ba't maaga ito China? Minsan ginagamit yan. Alam mo, kunyari may mga huge numbers of people na gustong mag-evacuate, tumakas or what. Kasi kahit halos buong city, kayang ilagay sa isang precisely, tama. Para maibigay. Sino kaya yung 5,000 mahalagang Pilipino na ilalagay nila sa aircraft carrier? Pero ang tanong, kaninong aircraft carrier? Yung unang nagpakita, aircraft carrier ng China. Di ba? Ilan ba kasi ng aircraft carrier ng China? Sino ba yung mga in hotbed ngayon? Nga, no? Uy, Harry Roque in hotbed. Which bed? Sorry. Sorry. Si Harry Roque po, naparatangan na siya po nag-abogado daw ng Lucky 99. Sa Lucky South 99. Lumabas yan kahapon. Doon sa Senate hearing. Dinideny naman niya. Kasi sabi niya, abogado siya ng Whirlwind. Yung may-ari ng lupa nung Lucky South 99. At sinamahan lang daw niya. Pero the mere fact na nandun siya nung time na siya ay secretary siya, di ba? Parang unethical ata. Parang there's something wrong sa ganong... Siya, di ba, binabanata ngayon. Michael Yang, Presidential Advisor on Economic Affairs ni dating Pangulong Duterte. Ba't napaka-familiar ng pangalan na yan? Parang palagi akong narinig pa ulit-ulit yan. Kasi nung panahon ni Duterte, ng favored... Siya nga pala yun, Tapos sabi ni Eduardo Desierto, yung dating police colonel na nagtatago dahil may death threat daw siya kay mga Duterte, ito si Michael lang daw ay drug lord. Hindi natin alam. Naku po. Pilipino ba ito? Bakit ang mukha niya talagang Chinong-Chino? Chino talaga. Talagang Chino? Chino. In fact, may officialis ng People's Liberation Army. Ano yan? Official yan? Yan ang talagang kanya? Pero dinideny niya na ahente siya ng Chinese Communist Party. Hello, Michael Yang. Ang sinasabi natin, PLA. Yung pa lang tumataas na balahibo ko. Oo. Anong ginagawa na isang mataas na opisyal ng PLA dito sa Pilipinas? At ito pa, hindi lang si Michael Yang, Duterte mismo at si Bongo, kinasuhan naman ng isang dating senador. Tama. Plunder. Oo, tama. Plunder, no? Plunder. Yung matapang na senador. At may alam ko, may parating pa. May isa pa. May parating kasi binubuhay yung family. Matindi. Ngayon sila bumabawi, Bumabawi. Paano yung ICC? Yung pa yun. Yung mabigat, di ba? Kasi alam ko, August yan. Hindi pala. Meron na ba? Hindi pala second week ng August yan. Ayun ba yun? Wala akong alam dyan, ha? Wala ho tayong alam. Narinig lang ho natin. Bali-balita lang po yan. Kaya siguro nakaantaba yung aircraft carrier. Naku po. Sabi ko na nga ba, ilang libo ba ang hakutin nila? Sino ba pamilya yan? Kayo ba? Meron ba kayong ticket? Kakatuwa lang ko tayo ngayon. Pero yan po yung mga nagaganap sa ating bansa ngayon. Habang marami sa atin walang trabaho at marami sa atin ang medyo gutom ngayon dahil mahirap ang buhay, inaaliw naman tayo nito mga politiko na ito. Tama. Na sa kanilang mga bungguan, mga labanan,
na sa totoo lang, kung naglalaban-laban lang sila para isolve itong inflation, for example, o itong kawalan ng mas okay sana eh. Hindi nga lang inflation eh. Pati nga pinagkukunan ng tubig, di ba? Ngayon lang tabingi yung tubig sa may Lamesa Dam, di ba? Kasi dapat ngayon napupuno na siya. O, kita mo. Ngayon, tag-ulan na, malapit na magtag-ulan, hindi pa siya napupuno. Maganda sana kung pinag-aawayan nila tungkol sa pagpapaganda nung kalagayan natin ngayon. Unfortunately, gaaway-away sila dahil nagkakabanggaan sila ng interes. Buti sana kung nagbabanggaan sila at nag-aaway, kung magkakaiba sila. Correct. Magkakamag-anak naman pala. Oo nga. Di ba? Sino ba yung binisitang tita? Uy, oo nga. Sino yun, di ba? Kala ko magkaaway yung dalawang pamilya. Hindi, tagal lang magkaibigan yun. Magkapamilya nga kasi. Hindi lang natin alam. Isang pamilya lang pala itong mga lecheng ito. Oo. Hindi natin alam yun So yun po mga kababayan, ang People's Agenda, ang mga nangyayari sa ating lipunan ngayon, magbabalik kami. At nga pala, dapat sabihin na natin, magkakaroon tayo ng SONA coverage, hopefully. Yan. No? Itong mga susunod na panahon. Pati July 19. Uy, July 19. Kasi parang bang meron dun, no? Hindi ho natin alam. At tabayanan ho natin. Maraming pong salamat. At ito po ang People's Agenda.